Yeah, lahat ito is an orchestrated effort, no? It was really planned long before they were elected into office. Oh. It was a sinister plan talaga. Even Amy Marcos was an instrument of that plan, no? Whether willingly or unwillingly, no? She was part of it, no, in convincing Inday to run as VP. At yun na nga, no, problema nga, si Amy now has been ostracized at ito na nga ang sina Lisa at Martin and company ang nagpapatakbo ng multi-million peso demolition job against Inday, no? Pero napakalaking bagay na yan kay Lisa Marcos. Ayun lang. Yeah. Yes. Kasi sila ang nagde-decide, di ba? At bakit siya kailangan ng presidential chopper? Ano trabaho? Di ba? Kailangan niya lagi tumatakbo sa St. Luke's. Sa St. Luke's kasi naka-chopper. Kailangan laging naka-standby yan dahil laging code blue. Kasi hindi inaasahang pagkakataon na padalas yung code blue. Kaya siya yung naging priority. Kaya kailangan yun, di ba? Anyone who's more competent to say things like this, kasi si Inday, ilang beses niyang pinakita yan sa constituents niya sa Davao. Na yung kanyang sarili, kaya niyang ilagay sa pangalawang sa likod ng pagmamahal niya at pagkalinga niya dun sa mga constituents niya sa Davao. Exhibit A, yung Rojas Night Market bombing. In which Inday was pregnant. Diba? But she has to, she has to get up and, take care of her people. Yan ba yung she had a miscarriage, di ba? Nakunan siya? Yes, nasa ospital siya. Nasa ospital siya noon. Nasa ospital siya. She got up. She got up, look after her people, inasikaso ang taong bayan, ang mga kapwa niya Davaoenyo, despite the fact that she is also aching as a mother. So, and ito yung I think these are the things that a lot of non-Duterte supporters will not understand. Yung mga ganito kasi na sinasabi ni Inday at saka ng mga Duterte, when they say something, alam kasi namin hindi kami binubullshit. Like yung sinasabi ni Inday na, ay, importante, feelings mo? Bakit, di ba? Presidente ka na, pagkatas feelings mo pa importante, na na-deceive ka, di ba? Yan pa yung importante. And when Inday is saying this, she did not tell us na, ako nga, ganito. But we know, kasi alam namin yung performance ni Inday bilang mayor. Diba? And ito yung mga bagay na hindi mararating ni Bongbong Marcos dun sa mga empty words niya. Ganun. O yung mga yung mga trolls na nandito na ang dami-dami yung sinasabi tungkol kay Inday. Sige, isa-isahin natin yung mga sinasabi ni Inday. Tingnan natin kung walang laman. Anong part dun yung walang laman? Anong part dun yung walang hugot? Kasi ito yung difference natin eh. Inday and PRRD basically represents the politics that we want to take over the Philippines. Ganitong politics. Yung politics na uunahin yung tao. Yung politics na ang sentro dapat dito kapakanan ng mamamayan. Yung feelings mo, di yan importante. You took on this job. I'm so sorry, but this is really a thankless job. You want to serve the people, then serve the people damn right. Diba? And when Inday talking about it, pinakita niya kung paano gawin yun.
Meron na siyang mga exhibits kung paano niya in-exemplify na, you know what, my feelings is not really important, no? Magtatrabaho lang ako. Tinatarantado siya sa confidential fund. Did that stop her work as DepEd Secretary in running OVP, in allowing the President to credit grab lahat ng achievement ng DepEd? Of course not. Diba? So, yeah, you know, at this very moment, yung tanong nga dito na bayan o sarili na question ni, naalala ko, kinoment ni na James Bond. Bayan o sarili, di ba? Ilang beses nang pinakita yun ni Inday, na kaya niyang piliin yung bayan niya. An aching mother. Sa gitna ng krisis, sa gitna ng trahedya, lumabas ng ospital, hinanap yung terorista, kinalinga yung sugatan doon sa Davao. Things that Bongbong Marcos cannot do. You're not half as good as Inday, Diyos me. Diba? So when Inday is talking about this na, feelings? Bakit feelings mo yung bida? Diba? Hindi yun salita lang. Meron yun. May pupunta si Inday doon. Joey, despite yung yung power play dito, no? Kasi syempre, let's be honest, she's a very powerful woman. But napaka-relatable ng mga bagay na sinasabi niya. Yung pagiging inaramdam mo yon, Joey. No, pero bilang ina din, pinakita niya na most mothers, they fight their fight with grace. Hindi mo nilalabas yung feelings mo. So bilang pangulo, mas grabe 'yun. Anong karapatan mo maglabas ng feelings? 'Di ba? Doon niya din tayo nakukuha. Yung mga simpleng bagay na pagiging nanay, pero nanay ako, gusto ko makasama yung mga anak ko. Hindi ko 'yun sinasabi sa harap ng maraming tao. Kasi mas katungkulan ko yung maging vice president. Doon niya tayo nakukuha, Joey. Grace and strength bilang isang pinuno. I think lumitaw 'yun sa speech sa interview na to. Yeah, and if I may add, no, taking off yung sinabi ni Joey kanina, pinakita din yan, no, ni PRRD. Although yung pag-demonstrate ni PRRD about yung personal feelings mo, ang ginawa niya is, no, kaya minsan nga nung presidente siya, parang nagsiselos na yung taga Davao. Kasi PRRD in his presidency, in his 6 years, could have poured in billions and billions and billions worth of infrastructure projects. Pero mas naiwan pa yung Davao. Inuna talaga niya yung mga priority developments doon sa Luzon, doon sa ibang parte ng Kasi nga, nandyan naman daw siya palagi sa Davao at babalik din naman daw siya after the 6 years, no? So yung ganyang klaseng perspective, yung ganyang klaseng pananaw, no? Very few politicians have that innate innate feeling of detachment, no, from personal biases or personal feelings, no? Yan talaga, parang it's a gift, no? It cannot be learned. Maybe it could be learned, no, to some degree. Pero talagang parang dugo talaga yan eh. True. So yun. Sabi ni Arnella Chica, he wanted to draw attention daw. Pa-victim effect daw. Di ba? He wanted to draw attention. Yan naman kasi ang go-to defense niya, yung pa-victim. Diba? Tsaka yan talaga yung yan talaga yung diskarte ng mga yellow. Kapag ka nasusukol na, victim na sila. Oh, yes. No? Ganyan naman talaga yung mga that's a classic manifestation of, weakness. Weakness and, narcissistic personality disorder, drug-induced, no? Substance-induced na psychopathy. So, meron din yan dito sa Cebu, no? Your own version. Galing mo talaga. Your own version. Ayan. Oo.
I-schedule natin si Miss Pam dito, kuya. Yes. We're just finalizing our media strategies and everything, no? Magigest mo rin si Miss Pam. Ayan. Sige. Kakakontakin ko na rin yung ibang mga senatoriables para makakwentuhan rin natin. Ayan. Yes. Balik tayo. Sige, go. Oo. Balik tayo dito sa Ay, sorry. At saka shout out pala dun sa third floor studio. Nakita ko kanina sumisigaw si Pam ng Elizabeth. Si Pam yun. Sigurado ako si Pam. Nandito si Pamela? Pamela! Oy, andito rin si Elizabeth. Dito din si Dare to Ask kaya powerhouse talaga tayo ngayon. Hello there. Diba? Hi there. Mami Laika, nandito rin si Mami Laika. Ayan. Miss Laika is also here, no? Okay. Right. Ang dami nating trolls. Oo. Ang dami nating trolls tonight. Mukhang in-assignment tayo ng buong. Ayan. Mami Laika, ayan, ilalagay ko yung link dito, Mami Laika and Dare. Baka meron kayong time at gusto nyong umakyat. Ayan. Okay, well, anyway, ayan, move on na tayo dito sa ayan, sa press con. Pinapapatayin na ni Inday yung aircon dahil Sir, mangiyak issue. Wag niyo lang ina-answer kasi sobrang dami natin. Tissue lang, sir. May panyo ako. Ayoko ng panyo. Huwag niyo i-off, sir, kasi sobrang dami natin. Mamamatay tayo dito pag walang aircon. grabe sa mamamatay. Okay. Hindi ako umiiyak. Hindi ako nagko-cocaine. Malamig yung aircon. Okay. Uy, talaga dito parang feeling ko talagang gigilitan niya na talaga ng exit. Grabe yun talaga. You can really see the Uy, pero may restraint pa rin siya. Oh yes, and very graceful. Yung kanyang yun nga kaya nga mas effective, Mami, Tita Itz Kaya siya mas effective kasi parang yung sinasabi niya in a very demure way. Yung di ba? Yung pero alam mo yung may ganyang galit yung tita mong masungit di ba? Yung galit na galit siya sa'yo, pero alam mo yung usually kasi pagpapagalitan kanya, sisigaw-sigawan kanya, ganyan. Pero pag kasi tinawag kanya Elizabeth. Oo. Nakatas yung sangkilay. Tapos hindi sumisigaw, mahinahon, tapos smile pa. Yun na yung magdadasal ka na kasi alam mo na talaga. Correct. Alam mo na talaga yun na yung dulo ng galit ng tita mong masungit, di ba? At huwag kang magkakamali. Isang magkakamali ka lang, lalabas ang dragon. Oo, correct, gano'n. Di ba gano'n yung nanay? Isang masungit. Yes, pero what's with the pen? What's with the pen? Parang pagka may pen, parang galit Parang si Pamela of third floor. Pagka may pen, yung parang ganyan. True. Ayan. Andun daw yung galit ni Pam nasa pen. Nasa pen. Nagtago. Ayan. Okay, so move on na tayo dito sa So yun, hindi ko na siya sasagutin. Kasi naman, hindi naman siya mahalaga sa bayan. Pakialam natin sa kung anong nararamdaman ng president at vice president, di ba? Ako gani, sabi ni Saya pa, dawat-dawat raman na. Di ba? Dawat-dawat rana. Ako, ginatira ko nila kada adlaw. I am a subject of a Mega Millions PR attack. I am a subject of a House Committee hearing. Pero hindi na importante yung nararamdaman ko dyan. Ang mahalaga, matuloy namin sa Office of the Vice President kung ano yung sinabi namin na gagawin namin. Diba? So, I don't understand why we're talking about feelings. So, hindi ko na siya sasagutin. And then, sabi ng mga tiga Davao, nandun ako sa Davao nung lumabas niyang deception na yan. And iba-iba na yung reaction ng mga tiga Davao. And lahat, hindi maganda yung reaction.
yawa na, siya na'y nangilad, siya pa'y nang budol, siya pa'y bagagnaw, nga musulti. Nga, I was deceived. So I thought, well, I will not talk for myself, but I will talk for all the Filipinos na ang nararamdaman nila ay hindi nabalik ang justice ng boto nila. Yes, please, Inday. Yes, please. Louder. Ayan. Balik mo na, Inday. Yes, Louder. please. Ayan. Louder, louder. At yung part na yun talaga, talagang napastanding ovation talaga ako kay Inday. You've been waiting for that. Merong F-word dyan, ha? Na May very pa-translate. Parts, kahit mabilisang translation lang. May naiwan kami. Oo. Ang alin? Nasaan doon? May nagbisaya siya kahit konti lang ba. Meron may translation dito sa live chat. Pero anyway, I think we get the context. Oo. Dawat tanggap-tanggap. Yawa is devil. Okay, we get the point. Galit siya. Let's go. Ayan. Okay, eto si Mami Laika. Ayan. Hello, Mami Laika. Okay. Hi, Mami Laika. Basta. Ayan, Mami Laika, naka-off pa yung phone mo. Naka-mute pa si Laika. Mic test ka muna, Mami Laika. O sige, fini-figure out pa ni Mami Laika. Sige, mamaya, okay rin yan. Naka-doble kasi yung naka-open pa yung Facebook, tapos naka-StreamYard na pala. So, doble yung salita. Okay. Ay, naman inaw ka, Mami Laika. Nakakaloka. Pero yung mga sinabi ni Inday na yung hindi siya tatakbo, malinaw naman yan before. And then yung tatay niya na hindi siya sinasabiang tumakbo. Diba nga nabash pa si Duterte noon nung parang sinabi niya sa national TV na ayaw niya patakbuhin si Inday kasi parang hindi pang babae at naawa siya sa anak niya. Tapos nabash siya na parang, ano ba tawag doon? Sexist tong si Duterte. Misogynistic, yeah. I remember. So, aware naman, kapag DDS ka, aware ka dun sa ganong scenario. Kaya nga, di ba, Mami Joey, nung nililigawan nila si Inday, parang hinihintay natin, tapos nung sumagot na si Inday, tuwan-tuwa tayo, natatakbo siyang BP ni BBM. So, yun. So, pa naman yung sinasabing Inday sa nangyari noon? I think yung pinanggagalingan ng iba na mga kwento-kwento tungkol dun sa, kasi di ba parang nagkagulo rin nung time na yon yung kung sinong tatakbong presidente, ganyan-ganyan, na bata, na may basbas ni PRRD. So apparently, parang di ba parang ang nangyari nun si Bongo. Di ba si Bato yung nag-file na presidente ng PDP? Di ba nag-file pa siya? Tapos parang placeholder si Bato. Oo. Parang naging placeholder siya doon. Pagkatapos, yun nga, yung nagkaroon ng yung kay Senator Bongo, ganon. So, I think nagkaroon ng, and yun nga, aware din yung mga tao na ilang beses nag-usap si Inday at saka si PRRD. So, tumakbo na yung mga speculation na probably PRRD is trying to persuade Inday na tumakbo and whatnot, and ganyan. But apparently, wala pala talaga. So, ibig sabihin, nung time na nagsasabi sila sa public kung ano yung nangyari, that's all there to it. Oo, that's all there to it. Ganon. Ayun. To be fair, iniisip ko, baka rin naman kasi yung mga pinapakita at saka yung mga sinasabi ni PRRD, parang sa part niya, hindi niya direktang sasabihin kay Inday na, Day, tumakbo ka naman presidente. Yung ganon. Baka hindi niya yung direktang sasabihin ganon. Kasi alam niya na, kilala niya si Inday na the more na sasabihin niya tumakbo si Inday na presidente, lalong hindi. Ganon. Siguro at the most, baka yun. Baka yun. Pero hindi in-encourage ni PRRD si Inday na tumakbo. That has been very, very clear. Namin din naman ni Inday, no, na baka nag-reverse psychology daw si PRRD sa kanya.
Mm. Diba? Mm. So, If ever, yun na yung pinakabongga doon. Eh, ang problema, walang ano, kumbaga parang hindi talaga klaro na ganun yung, the old man also understands na hindi niya kayang kontrolin si Inday. At sa part naman ni PRRD, wala rin naman talaga siyang sinabi. Kasi yung publicly ang sinasabi ni PRRD, ayaw niyang patakbuhin si Inday, di ba? Ayun. Ayan, okay. Let's go. go. Ay, sorry. January. All the Filipinos, ang nararamdaman nila ay hindi nabalik ang justice ng boto nila. So yan yung context. Mahaba ng context. Okay, so nasaan ako? 2021 January. 2021 October, filing. Kita niyo ako nag-file ng mayor. Mayor talaga yung tatakbuhan ko. Masakit sa akin na naririnig yung mga tao na we are disappointed in you. Kasi sa pagtakbo ba, dili magud na siya kanaganing kung ingnan ka sa mga tao nga, daganday, madagan na lang ka. Munaw-nak mo daw ka. Dagan ko, presidente, ingnan may tabo. Nagkaroon ako ng SWOT analysis. Ayan, pa-translate kuya. Help. Ang sabi ni Inday, pagka yung ganyan na tatakbo ka o hindi naman daw kasi ang dami daw na nagsasabing mga tao na hey, tumakbo ka, saka tatakbo ka na lang rin. Hindi yan daw ganon, hindi siya ganon magdedesisyon, no? Na para bang sinasabi ni Inday, it's not only the clamor of the people ang magiging basihan niya, no, sa pagdidesisyon or naging basihan niya nung nag-decide siya. And in fact, probably pag nag-decide siya in 2028, no, kung tatakbo siya, no, yan ang sinabi niya, no? At sinabi nga dito niya, when you continue that, na nag-SWOT analysis pa daw siya, no? So, ang sabi ni Inday, maraming factors, hindi lang yung maraming taong nag-udyok sa kanya. Ayan. Para lang takbo o hindi, di ba? Lahat ng pumapasok sa opisina ko when I was mayor, meron akong paper nakahati ng ganyan. Okay, ikaw, you give me a pro and a con. You give me a positive and a negative running for president. Ganyan yung ginawa ko. And unfortunately, mas maraming negative kaysa sa lumabas na positive. And honestly, sa totoo lang, sabihin ko sa inyo, ang number 1 doon na positive, ganito lang. Ganito ka-simple. Pangarap ko, magkaroon ng effigy na sinusunog. Totoo yan. Because I feel na parang, wow. Sino ba sa inyo, sino ba sa atin ang ginagawa ng effigy? Diba? Sino ba sa atin ang meron talagang tao na hindi matutulog ng ilang araw para gagawa ng effigy tapos susunugin? Diba? So naisip ko, when I become president, meron akong effigy. Sasunugin nila, ay magpapapicture ako doon. Kasi hindi lahat ng tao. Alam mo, feeling ko maano ka doon. Feeling ko yung mga pink, gagamitin yung area na yan para iba siya, na parang, naku, may something talaga dito kay Inday, ganun. Actually, yung ngayon, meltdown daw. Ang description ng best friend ni EBC Hidarian, sabi total meltdown daw nangyari. Total meltdown daw. Total meltdown. Total meltdown kasi yung mga sinasabi daw niya, meron daw something. So yun ang ano nila ngayon. Kung mabasa mo yung mga pages nila. Kasi because of the cuss words, yung cursing, yung parang binalikan niya yung parang anong tawag diyan, no? Parang wala na daw sa hulog. So wala na, kung babasahin mo yung
Pumapasok sa feed natin ngayon, Joey, biglaan. Ang daming feed ng kabilang side is total meltdown daw ang nangyaring to kay VP. So, yung mga Oo. sinasabi niya. Yan ang pinagsasabi nila. Actually, ang ano nga, immediately after nitong press con na to, the tone of their attack is desperate Inday. Ayun. Desperate Inday na sobrang desperado na niya kaya nagme-meltdown na siya, ganun. But they are, kasi it is desperation kapag ka unreasonable na, talagang parang it's coming from different places yung sinasabi ni Inday. Kaso hindi Hindi naman coming from different places. Alam mo, hindi naman all over the place yung yung mga reklamo ni Inday. Pinunto per punto niya. Ganon. Yes. And ang problema, itong mga to, lalo yung mga nambabash kay Inday, pag yung mga sit down na ganito at saka harapan tayo dito punto per punto, hindi rin naman kayo tumatagal eh. Yung mga tumatagal, ayan, dito kayo, sige, akyat kayo dito, bilis, pag-usapan natin, 'di ba? Wala, I mean, 'di ba, sino ba yung tumagal na na basher ni Inday who can really go toe to toe sa mga supporters ni Inday? Anong meltdown ni? Nagangawa ba si Inday? Naglupasay ba siya yan? Paano meltdown? Desperation niya. Nag-agree ako na medyo desperado si Inday kasi gaya nga ng sabi niya, di ba, nagkampi-kampihan na lahat at naiwan na lang siya. And she doesn't care naman. Pero still, yung ginagawa sa kanya, hindi naman siya magsasalita kung hindi na dati noon yung mga sila Lisa, sila Tambaloslos, yung mga kung sino-sino dyan, mga wala namang kwentang politiko. Pero yung mismo presidente, sinabing deception yung ginawa niya. Ay kahit ako yung BP, magsasalita na ako, desperate ako magsalita, ipagtatanggol ko yung sarili ko. So, desperation, hindi ako, pero meltdown, wala akong nakitang meltdown. Ang nakita ko tapang. Desperate in a sense na Mami Laika, yung kumbaga parang she was left to fend for herself eh. She was pushed against the wall. She was Otherwise, pushed hindi niya against to gagawin. But she was pushed. They Diba asked for it, kumbaga. Oo, di ba nga sabi niya na parang, bakit nyo kasi binanggit pa yung pangalan ko? Huwag nyo banggitin yung pangalan ko, mananahimik ako, titiisin ko yan, lalaban ako ng tahimik. Pero binanggit nyo yung pangalan ko, pag babanggitin nyo yung pangalan ko, drag me to hell. Di ba parang ganun yung ano niya? Ano kayo, oo. Sabi naman ni Awesome Bin, sabi niya, it's really just giving them a fight. Ayan. Yeah. Actually, ganun yung impression ko na hindi, gusto lang niya talaga, yung kumbaga, parang dahil nga mag-isa na lang siya at ganyan-ganyan, well, tangina, di sige, drag me to hell. Well, actually, hindi naman, I beg to disagree, politely, Miss Laika. It was not, for me, it wasn't a sign of desperation, nor was it even close to a meltdown. Kasi, if you look back, inumpisahan na niya ni Inday yan eh. And dito nga sa press con, si Inday revealed na nung nagsalita or nang paalis na siya sa DepEd, sinabi niya sa sarili niya, okay, then let's go to hell then. Tapos nag-resign na siya sa DepEd kasi wala na daw, toxic na daw talaga, no? Now, at so from then on, hanggang sa yung mga press con niya na nagko-call out na siya, remember sa press con na ito, sinabi ni Inday, yung foreign policy, hindi muna natin pag-usapan. Next na yan. So, next na yan, yes. So, she is carefully curating the issues na kanyang sasagutin. At eto na kasi, yung promise niya na needs a sit down. And again, to drive home the point, Inday is actually talking to the 32 million, not to the bash, to the trolls, or to BBM. This is Inday holding herself accountable to the 32 million na feeling nila na si Inday yung may sala sa nangyayari sa ating bansa. Well, as far as they will actually spin it as much as they could,
yun na nga, to capitalize on that. At again, no, knowing Inday, I think she is also calculating the response of the other side pagka ganito yung kanyang tone. Kasi if you look at the previous parang may increase of intensity, no? Parang may konting intensity na lumalakas yung intensity every time may may press con. May escalation. It's very interesting. I think kasi because Inday is fighting back, they are going to look at it as an act of desperation kasi they cannot answer back. Of course. Ganon. Kasi usually, di ba, pagka kunwari, yung isa lumalaban na parang, ay hindi ko nalalabanan yan kasi desperado na siya, yung mga ganon. It was a blanket response, yung desperation na yan ang nila yan ang tono ng yan ang tono ng PR nila against Inday But it is really Inday fighting back. Ina nyo inapi nyo ako ng bonggang-bongga, ginamit nyo ako and everything. Now, I am fighting back. Ganyan, talagang lalabanan ko na kayo. Ganon. And, ayun, so tingin ko, I think mas ganon yung, kumbaga, she's just fighting back. Just to clarify naman kasi, yung words desperation and meltdown, galing yan sa kabila. So they're the one who hurled that against her. Hindi yan sa atin. Second to that is that whatever she does, if she keeps quiet, if she talks, there is always something they will say against it. So, itong ginagawa niya, kahit anong gagawin niya, diba? But right now, she is in that position which she never was in that position before kasi nagti-team player pa siya noon kay BBM. But now, nothing is holding her back anymore. And for her, wala naman nakabuti nung tumahimik ako. Now, I have to be accountable sa 32 million ko. I have to address them. No, so the desperation meltdown, we don't agree, of course, but that didn't come from us. Kumbaga, it never came from us. It came from them. Yun. Pero parang siguro yung meaning ko ng desperation. Kasi sa akin, if you feel like the need to fight back, meaning sa akin desperate yun. So, even si BBM, yung sinabi niyang deception yung ginawa ni Inday, sa akin desperado rin si BBM nun. Kasi bakit kung hindi ka desperado, ba't kailangan mong siraan si Inday? Ba't hindi ka manahimik yan? Bakit insecure ka? At ba't kailangan mo pumunta kay Lenny, di ba? Yun. Desperate yun. Yun ang tunay na act of desperation. Imagine yung ginawa niya. Yun ang desperation. King Ray Perez, umakyat. Pwede kang umakyat, King Ray Perez. Merong link sa baba, pwede kang umakyat. At pwede kang makipagtalakan sa amin dito at sabihin kung ano ang iyong nararamdaman sa live sa press con ni Bilis akyat. Ayun. Bakit ka na queen? Oo, sa akin teka lang naman. Kahit ako, desperate ako ever since na parang Inday bumitaw ka na kay BBM kasi gusto kong makita nagsasalita ka na against kay BBM at ngayon natutuwa ako na ginagawa na to ni Inday. Tama. Tayo lahat. Diba, EB, may ginamit ka kanina, nag-i-intensify. Actually, ako nag-e-escalate every time na umaano siya. Nag-e-escalate yung niya, power niya, 'di ba? So nag-escalate yung kanyang nag-e-escalate yung kanyang anong tawag dito? Habang nag-e-escalate, ini-escalate niya yung anong tawag dito? Yung kanyang sagot or yung kanyang counter arguments, ina-escalate niya. Ini-intensify naman niya yung language being used. Oo. So, ewan ko kung hanggang kailan to at yung time frame niyan at baka may talagang sasabog na malakas, no? Doon sa dulo nito. Madami pa daw siya parts na na tinatago, 'di ba? May part 2 yata to Part 3 na ba? Part 3 na bali yan na, Joey, kasi pangatlo na yung susunod kung meron man. May susunod pa to, 'di ba? Sabi niya.
I think meron pa kasi ang dami niyang topic, ang dami niyang agenda, hindi naman niya. Yung Hindi kay naman Martin, hindi niya na bongga-bongga, di ba? Hindi naman. Oo, Kasi yung kay sabi Martin, sabi niya, ito lang ang sasagutin ko kay Martin, pagkatapos, yung mga susunod, next time na yun. And then you have foreign Martin masyado. Yeah, you have foreign policy pa, no? Yan Isa pa. Yun ang abangan natin. Yun may pasabog yun, yung foreign policy. No? We will be surprised. Siguro may mga pasabog din yan. Yung foreign policy. Kasi hanggang ngayon, hindi pa siya. Yeah, because I've been waiting for Inday's reaction doon sa yung perspective of war. And that is very, very important. And well, I am glad that Inday intends to talk about this kind of things. Kasi parang for me, hindi ko mapapatawad si Inday pag hindi siya magsalita dyan. So, isa rin sa parang comforting sa akin. Nung nakita ko na, foreign policy, sige, pag-usapan natin yan, pero hindi ngayon. Because I think it will really require its own time para i-discuss ano yung mga disgusting thing na ginagawa nitong gobyerno natin sa Pilipino dahil sa paglalagay sa paglalagay sa atin in sure sure harm ng gera. That Bongbong has something else in mind. Ganon. So medyo nagulat ako na binigay pala sa kanya yung DND possession. Ako din. Ayun. Yes, kuya. Ako din. Nagulat din ako, no? Because I really was expecting na hindi binigay, no? And this goes to show na talagang nagprepisyo talaga si Inday. Even after winning even after winning, even if maganda na yung leverage niya na maghingi kung ano mang gustong hingin at ibibigay naman siguro ni BBM noon, pero she chose to choose a portfolio na hindi magkukos ng friction na instigated ng mga dilawan. Pero yun na nga, no? That's beside the point already kasi kahit sa DepEd, ginawa. So nandito na tayo ngayon. Ako medyo bothered ako sa dun sa pamasahe, Joey. Kilaro ba niya yun? Yung sa aeroplano, airfare. So she asked... Hindi airfare. Right? Hindi airfare. Yung presidential jet. The plane. Support sa kanya. Tapos hindi binigay. So siya nang bahala, sabi niya. Binigay yata kaya eventually hindi rin siya naging priority. Hindi na siya nagiging priority. Binigay yung support initially, pero kinuha rin siya eventually. I there was a very, very public discussion about this kasi yes. Even BBM then, nung kumbaya-kumbaya pa ang sitwasyon, sinabi ni BBM na yan talaga yung hinihintay sa kanya, na maliliit pa yung anak niya, gusto niyang maging present sa buhay ng mga anak niya. So, importante na makita niya ang anak niya regularly. Na, yung kumbaga na siya ay nanay. Ganon. So, for a while na a-accommodate, but dumating na nga yung panahon na, yun nga, pati nga security. Actually, may mali siya na ako ngayon. Kasi, remember kung bakit ayaw ni Duterte din tumakbo si Inday. Kasi isa yan sa reason ni Duterte, maliliit pa yung anak ni Inday. Kaya nga parang sabi niya, mahirap sa babae mag-presidente, ganyan-ganyan. And then, remember nung naging maingay ang diskusyon na yan nung ginamit ni Inday yung chopper, di ba? Sa TikTok, sino ba to? Yung Chinese na lalaki na talagang parang naging nag-viral sa TikTok yan Alam mo, kinukutuban ako ngayon. Mukhang yan, mukhang ang naglabas din yan yung nagpakalat ng ganyang istorya. Mukhang yung kampo din nila kampo rin nila BBM or ni Lisa. Yung nagpaputok nung viral na si Inday nga is umuwi ng Davao gamit yung chopper, yung presidential chopper. Oo, si Kristan. Oo, pinapatok nga nila yan sa TikTok noon, no? Malamang.
Tingin ko baka sila Lisa kasi para tumigil si Inday gumamit, para sila na yung gagamit. Alam mo yun? Kasi di ba remember yung nung pagkapanalo, may nagsabi sa atin yung dating yung mga bumaliktad recently, di ba sila yung nagsabi nga na ang is sisirain si Inday. Parang, paano yan? Harang si Inday. Sisirain si Inday. So, ngayon nagkakamali siya ako na yung pagputok ng viral na yun na sa TikTok na paggamit ni Inday ng chopper. Parang tingin ko sila rin yung kanila rin galing yun, hindi sa kakamping. Sinakyan na nakakamping. Parang connected lahat ng pati yung confidential fund mukhang patibong din di ba? So yeah, it's well, yeah, lahat ito is an orchestrated effort, no? It was really planned long before they were elected into office. It was a sinister plan talaga. Even Amy Marcos was an instrument of that plan, no? Whether willingly or unwillingly, no? She was part of it, no, in convincing Inday to run as VP. At yun nga, problema nga, si Amy now has been ostracized at ito na nga sina Lisa at Martin and company ang nagpapatakbo ng multi-million peso demolition job against Inday, no? So yun sa tingin ko, no. At going back, no, Miss Laika, no, mga partners, no. Tama, no. At yun na nga, at sinabi nga ni Inday yan no, na doon siya medyo kasi yung si BBM ata, no. Sinabihin niya na akala ko ako rin yung priority for the air transport. So dapat sabihan mo sila na ganyan. Ang sabi daw ni BBM, pini-M ko na so sorry, wag na. But in any case, go. Ituloy mo na, kuya. Kasi yun na nga, ang sabi daw ni BBM, do I have to tell them? Wala talagang balls, Walang balls talaga, no? At si Lisa naman talaga, at ginawang priority si Lisa, First Lady. Wala naman trabaho. so parang ganon. Diyos me. Ayun. I can imagine, kuyang. Ayun. Okay, let's go. And the other one, sabi ko, supportan yung air travel ko. Sabi ko, hindi na nangyari yun. Pinilit namin, hindi na natupad yun. Isang beses sinabihan ko siya. Sabi ko, diba, sabihan mo yung 250. Kasi na ako ang priority. Hindi ikaw. Kasi yan yung usapan natin. Kasi naiintindihan mo, diba, na meron akong maliliit na anak. Kasi namin siya, do I have to tell them? Semi-British accent. And I said, of course. Kasi presidente ka, ikaw magsabi. So, hindi na. Isang beses. And then one time, priority daw si Lisa. Hindi ko alam kung anong trabaho niya para sa bayan na ito. And then one time, priority daw si Lisa. So, I said, okay. This is... Ito kasing mga taong to, sina Duterte, yung mga Duterte na bloodline, they really value word of honor talaga. They anchor their friendships, their loyalty on word of honor. Ganyan sila ka particular. Palabra de honor talaga. Para pala siya nakikipag-deal sa adolescent kausap. Parang adolescent. Tita, it's labas na labas yung pagka-spoiled brat, yung pagka-ano. Oo. Do I have to think at that point, at that point, kaya talagang kaya talagang nababalikan dyan si Senator Amy. Kasi syempre at the end of the day, you are your brother's keeper. Of course. Ganito yung kapatid mo, utang ina. Gagawin natin. Diba? Magagawin natin. Hopeless. I mean, dapat I do not know kung anong kinembot nila dyan, pero Inday basically showed to us na kung gaano ka undependable si
Oh, Kung yes. gaano hindi maaasahan si Bongbong. 'Di ba? Putang ina, kinayag-kayag niyo ako dito. Meron akong kondisyon. Pagkatapos yung kondisyon na yun, hindi mo kayang i-honor. 'Di ba? And that's just no, kumbaga it shows the character of Bongbong talaga na Tapos wala isa na talagang na, one of two. Kasi yung first, inabandon na niya yung DND Correct. for the sake of the unity team. Correct. Yes. Oo. See, caring for the stronger governance, stronger to strengthen the harmony, 'di ba? Kasi iniisip niya ay pagmumulan ng gulo pag nag-DND ako, so hindi na lang. Ganyan. So, kumbaga, parang yung pag-abandon niya nung first na condition, napaka-noble pa ng purpose. Yes. And then, Oo. he just Selfless. needs to Oo, ang selfless pa nung reason. Yung second na parang putang ina, ito na nga, you just need to follow through dun sa pangako mo, dun sa second condition na inimpose ko. Tapos even this you cannot Napakaliit na bagay yan, Joey. Kung tutuusin mo. Napakaliit nga eh. Napakaliit na bagay, hindi mo ma-follow through. Sus Mariosep, di ba? Napakaliit na bagay nun sa kumpara sa pagdala niya sa'yo sa Malacanang. Correct. Pero napakalaking bagay na yan kay Lisa Marcos. Ayun lang. Yeah. Yes. Kasi sila ang nagde-decide, di ba? At bakit siya kailangan ng presidential chopper? Ano trabaho? Di ba? Kailangan niya lagi tumatakbo sa St. Luke. Sa St. Luke's kasi naka-chopper. Kailangan laging naka-standby yan dahil laging code blue. Oh. Kasi hindi inaasahang pagkakataon napadalas yung code blue. Kaya siya yung naging priority. Kaya kailangan yun, di ba? Ayun. Yung pala, yun naman pala, Inday. Napadalas daw kasi ang cold blue. Kaya na priority si Madam. Kailangan Si Madam prioritize. Ayan. Okay, anyway. Some form of insincerity. Okay, wala naman problema yan. Maliit na bagay lang yan kasi akin. Problema ko lang naman yan. Di man yung problema ng bayan. Problema ba ng bayan? Paano ako babiyahe? Di naman. So, maliit na bagay. Ako na gagawa ng paraan para ako maging nanay. Hindi na ninyo problema yan. Maliit na bagay lang yan. Okay, so, that was that. That was personal sa aming dalawa. And then, dito na tayo sa DepEd. Alam niyo na yon, diba? Sinabi ko na sa inyo. Ang budget ng DepEd. Question? Yes, ma'am. Hindi ko kasalanan na we're in this road to hell. Hindi ko kasalanan na hindi marunong. You did not finish your sentence, ma'am. Can you elaborate po? Hindi marunong maging presidente. Ang nakaupo. Kasalanan ko ba yun? Hindi. Kasi sinasabi ng mga tao. Yung reporter, no, yung parang feeling yata niya mag-beat around the bush. Oo, Ano bumulay. ba ibig sabihin? He was too polite. Diba? Sobrang polite no. Ano po bang ibig niyo sabihin dun sa hindi marunong mag-presidente? Hindi marunong. Hindi niya alam. Oo, yun lang yun. Di ba pinag-isipan eh, dire-diretso. Gago talaga. Grabe. Sanay na binibaby si BBM eh. Oo, totoo. Parang hoping pa yung reporter na, can you please, break it slowly and gently? What do you mean yung hindi niya alam presidente?